Hi team, you're with me today because you'd like to understand paano ba natin ina-apply ang senior and PWD discounts in three scenarios. Paano ba kapag non-VAT, VAT, at paano kung retail tayo. Now, in any cases na gusto natin matutunan paano ang pag-issue ng senior and PWD discounts kung portion lang o yung hahatiin natin yung total depende sa number ng guests, ibang video po yun. Please head over to PAX Discounts. Now, to start with our senior and PWD discounts, lagi po nating tatandaan na bago man tayo mag-umpisang gumamit ng ating POS, kailangan tama yung tagging ng tax type natin sa back office. So when we go to our back office, lahat po kayo sabay-sabay lumingon sa inyong settings page. And dito dapat sa receipt details natin, tama po yung inyong tax type. Kung kayo po ay nag-register as non-VAT, dapat non-VAT po kayo. Kung kayo man ay VAT registered, dapat din po nakatag siya as VAT registered. Ang tax type po natin will have an effect on how we compute our senior and PWD discounts later on. Unahin po natin sa pinaka-basic, dun tayo sa non-VAT registered businesses natin. I'll be sharing a screen of our POS and let's see how we calculate in the system. For example, meron po tayong pasta, carbonara worth 250 pesos. Kung ito po ay i-issuehan natin ng discount, pag kinlik natin siya at tinap natin ang senior, nag-compute po siya ng 50 pesos lang. Saan po galing yung 50 pesos natin? That is a 20% discount flat on our 250 pesos original price. Now, kung gusto po natin siyang tignan on manual computation, pwede naman po sabay-sabay tayo. 250 pesos daw po yun. 250, okay, times 20%. So, 50 pesos daw po yung ini-issue nating discount. Ganyan po ang pag-issue ng discount ng mga non-VAT registered businesses. Make sure na lang po pag tayo ay nag-issue ng discount, lagyan na din po natin ng note yung item itself, bakit natin siya ini-issuehan ng discount. Pagka-done natin, nag-apply na po na 200 pesos na lang yung ating original 250 pesos because of the senior discount. Okay. Now, papalitan ko naman po yung settings ko. Okay? At gagawin ko na pong VAT registered yung ating back office. From here, ililipat ko siya to VAT registered para makita natin paano yung pag-translate ng calculation sa system. Now, ingat na lang po tayo dito. Ang pag-change ng ating tax type, okay po itong gawin habang hindi pa po tayo BIR-PTU activated. Pero the moment po na active na yung ating BIR-PTU, hindi nyo po ito pwedeng ma-edit. We will align it depende sa files na isasend po ninyo sa amin. Okay, now let's take a look at our VAT registered business. In the same item, si carbonara natin na 250 pesos, kung i-issuehan natin siya ng discount, lumalabas 71 pesos 0.43 ang nai-issue nating discount kay Lola. Saan nang galing yan? Pumapatak po ang nai-issue nating discount kay na Lola ay 28.57% dahil may kasama po itong VAT exemption. Saan po nang galing yan? I'll show you po an Excel file to break this down for us. Okay. Mula po dito, alalahanan natin 250 pesos yung sale natin kanina, no? Yan yung original price niya. Now, tandaan po na yung mga presyo natin sa system, kung kayo po ay VAT-registered business, assumed na po ni system na may kasama ng VAT yung product na yon. So, ang ginagawa po natin, tinatanggal muna natin yung VAT para po makuha natin ang VAT-exempted sale o originally yung VATable sale natin, kukunin po natin yung 1.12 ng ating original product. Para po mas makita natin, lilipat po ulit ako sa calculator natin, no? Try natin, 250 pesos po para makuha ninyo yung VATable sale or VAT-exempted sale, tanggalin po natin yung VAT. Divide natin siya by 1.12, lumalabas po 223.21 kumbaga yung inyong base price. At mula sa base price na yon, yung VAT po natin ay 12%. So ito, try natin, times 12%, 26 pesos 0.79 yung VAT ng product na yon. So pinaghiwalay po natin, binreakdown natin paano ba naging 250 yan. Yung ating discount po, hinihila natin yung 20% mula doon sa walang VAT. Lumalabas po, 44 pesos lang yung discount natin sa mismong base price natin. Now remember, sina Lola at PWD po, hindi po sila pwedeng mag-carry ng VAT. Kaya lumalabas po, binabawas din natin yung VAT sa kanilang total. So pag in-add up natin yung dalawang to, 28.57 yung lumalabas. So ang naging total na lang po ng product natin ay 178.57. Same as what we're seeing here in the system.
Same thing po, pag mag-a-apply na tayo, lagyan lang din natin ng rason kung bakit para ma-record siya sa system. Okay, recap lang po tayo ulit para po makuha ninyo mas mabilis. That is 28.57% of the price. Pero kung gusto po ninyong i-breakdown, pakita ko po ulit, hihilain nyo muna yung vatable sales. Okay, so tinatanggal natin yung VAT. Tapos, kunin nyo po yung VAT ninyo na 12% and then compute the 20% on the vatable sale. Ipag-a-add nyo po yung dalawa para makuha ninyo yung sum ng discount kay Lola. That is 71.43. Now we're able to cover how to issue discounts for non-VAT and VAT products. Now, what if in any case you are a retailer, masyadong malaki ang 20%, ang 28.57%? Tatandaan po, sabi ni DTI, pwede po kayo mag-issue ng 5% discount on basic commodities. Meron din pong listahan na in-issue si DTI for this one. I'll be showing it on my screen. You can take a screenshot po or check out the link later in the description. Ito po yung mga specific products na pwedeng subject to 5% discount. Now, how can you apply this 5% discount with Utak POS? Tandaan po, ang ating retail 5% discount ay by request. Kung kailangan nyo po ito, please let us know in our group chat so we can enable this function for you. Kapag na-enable na po siya sa inyo, ang magiging itsura ng back office natin would be like this. Papansinin po, sa pinaka-right side natin, nagkaroon po tayo ng panibagong column, 5% senior and PWD. Again, conditional po ito, lalabas lang if and only if nag-request po tayo sa ating Utak POS group chats. Now, hanapin niyo po ano ba yung mga products na amenable for the 5% discount. So, for example, meron po ako ditong mga nilagay na basic commodities natin. Dahil lahat po sila ay fit for 5% discount, I will ensure na dito po sa bandang kanan, nakatick po sila. Okay? Check ko po silang lahat and save changes. Ang mangyayari po dito, pag mag-i-issue na tayo ng discount sa ating POS, yung mga nalagyan natin ng 5% senior discount sa back office, kapag nag-issue po tayo ng discount sa kanila, 5% lang din po yung mabibigay natin. So tignan nyo po ito, from 32 pesos, 1.6 lang po yung na-issue nating discount. Balikan natin ulit ang manual calculator natin. That was 32 pesos. Kunin po natin ang 5%. 1.6 lang po yung may issue nating discount. So regardless naman po kung VAT or non-VAT kayo, basta ang product natin sa back office ay may naka-check na 5% discount, yun lang po ang may issue nating discount. Again, tignan natin, ito po ay 1.6. Done ko siya. Kung titignan natin yung mga products naman na walang check mark, kapag nag-issue tayo ng discount sa kanila, hindi po yan 5%. Okay, please double check po yung ating listing sa ating back office. Again, fa-flash ko po siya dito. Dapat naka-check ng tama yung mga products na amenable for 5% discounting. So far, in terms of our discounting for senior and PWD discounts, that is it. Kung meron po tayong katanungan, clarification regarding the three, please reach out to our Facebook group chat. Happy selling po!